Purihin po ang ating Diyos, mga kaibigan, kasi napansin niyo po ba, maganda-ganda na po ang panahon ngayon, hindi na po kagaya kahapon, araw ng Christmas, na talaga naman wala pong nakalabas ng bahay dahil sa sobrang lakas ng ulan. Talaga pong basa ang lahat ng kalsada, ang lahat ng daanan ay basa, nakakailang maglakad, At sorry naman sa mga kabataan na tuwing araw ng Pasko ay namamasko sa lahat ng mga bahay, kumakatok sila at sinasabi kahit barya lang po, okay na po yan. Ayan, nakakaipon po sila, minsan mga libo din po ang kanilang naiipon at pumupunta po sila sa mall para bumili ng kanilang gusto at makakain naman sa mga kainan na gusto nila. Pero kahapon talaga ay wala po talaga. Parang may damaan po dito sa bahay, parang dalawa lang na grupo ng mga kabataan. Dito po kasi sa amin parang tradisyon po yung kahit hindi mo kilala na mga bahay ay pwede kang humingi ng pamasko at nakasanayan na po yan. Total once a year lang naman yan, ay nauunawaan naman po yan ng mga tao dito sa amin kasi nga parang naging tradisyon na yan, naging kaugalian na ng mga kabataan. Minsan nga kasama pa yung lolo't lola, yung nanay at tatay, tita, tito. Kapag maliliit pa ng mga bata yung nangangatok ay sinasamahan ng mga matatanda at pati na rin yung mga matatanda ay namamasko na rin. So yan po, kahapon nga sobrang lakas ng ulan, mga kaibigan, kaya ayun, walang nangyari na nakapamasko mga bata. Ngayong araw nahihiya na siyempre sila kasi 26 na, di po ba? Kayo mga kaibigan, kamusta po ang inyong Pasko kahapon? Ano po ang inyong celebration? Ako po, nakita ko po yung iba nating mga kaibigan, may mga lechon sa table, meron pong mga kantahan, videoke, banding ng mga magpapamilya. At salamat talaga sa Panginoon, mga kaibigan, dito sa amin dahil maulan nga po ang araw ng Pasko. Ay wala pong paputok kasi minsan nagpapaputok pa rin po ang mga tao dito kahit Pasko. Iba pa po yung sa New Year. Tapos mga kaibigan, alam nyo po, walang nag-videoke, praise the Lord. Wala pong nagkantahan ng kaliwat kanan. Kaya purihin po ang Panginoon. Tahimik po habang umuulan kahapon. At kami naman po, wala naman po kaming bisita. Yung mga miyembro ng aming mga pamilya ay may mga pinuntahan po. Kanya-kanyang uwi sa mga pamilya ng kanilang mga asawa. At kami naman ay nandito lang sa bahay kasama po ang isa kong anak na may pamilya. Si Bunso at saka ako, si Lolo Dodong. Nagluto po kami ng hapunan nung 24 ng gabi at natulog na kasi wala namang ganap. At nung mga bandang alauna na, bigla pong may kumanta ng malakas dito sa kapitbahay. So nagising. So hinintay munang matapos yung kantahan ng kapitbahay bago nakatulog na. Nung 25 na po yun ng madaling araw. So yun lang po at nagluto din po kami ng simple lang, mayroong pansit konti, may spaghetti, may pritong chicken, mayroong konting salad. Ayan, gumawa din po ako ng konting macaroni salad at saka may juice. Basta kung ano lang ang meron sa loob ng bahay, yun na mga kaibigan ang aming pinagsama-sama. At alam niyo po ba, nakakatuwa nga po kami magkakapitbahay dito kasi pare-pareho po kami na umattend ng mga Christmas party dito po sa amin. May samahan ng asosasyon ng magkakapitbahay, may samahan ng mga Ilocano, may samahan ng mga senior citizen. Kumbaga sa madalit salita mga kaibigan, halos nakaipon po ang bawat isa dito sa amin ng kulang-kulang isang kaban na bigas mula po sa mga paraffol, sa mga pag-Christmas party. Meron din pong binigay sa amin sa church. Lahat po ng attendees, may mga bigas, may mga pa-spaghetti. Meron din pong binigay ang munisipyo ng Calamba, ang aming mayor. Siguro
may pabigas din at saka groceries. Ang lalaki yung mga pure foods na mga canned goods. Siguro mahigit 1,000 din yun, mga kaibigan. So, kumbaga hindi na kailangan mag-grocery kasi marami na pong naipon ng mga groceries. Nanalo pa po kami sa raffle ng isang electric fan. Yearly naman po ay nakakapanalo po kami ng mga ganyan-ganyan. Kaya okay lang yun, mga kaibigan. Kumbaga, wala naman kasing bisita kasi nga maulan. At wala naman pong nagparamdam, wala pong nag-message na pupunta sila kasi kadalasan, yun pong mga pumupunta ng mga bisita ay chat at nagpapauna na pupunta po kami dyan, mamamasko po kami. Wala naman pong nag-chat, mga kaibigan, at wala rin talagang dumating hanggang ngayon araw, wala pa rin dumating. So okay lang. Tapos ano pa ba? Yung mga patungkol sa mga bagong damit, bagong sapatos. Alam niyo, mga kaibigan, sabi ko nga, kapag binuksan natin ang ating mga closet, ang ating mga cabinet, mga aparador, ang dami po nating bagong damit sa loob. Bakit bago? Mga mukhang bago kasi hindi naman natin nasusuot. At ang uso po ng damit ngayon ay karambula, hindi po isang tawag dito, isang style lang o isang design. Meron pong design ng 60s, 70s, 80s, 90s, 2000 at yung panahon ngayon na kulang sa tela, ano po, mga kabataan. So, pag binuksan po natin ang ating mga closet, ang dami po doon. Ako man po, hindi po ako bumili. Ang dami pong damit. Akong nakatabi dyan, mga pabestida, mapapantalon, mapamaong, ano pa ba, mga butas-butas na maong, mga mapalapad na mga pantalon. Marami po dyan. Kasi iniipon ko na lang din po yan para pag dumating po ang mga okasyon, meron pong nahuhugot agad na hindi na po tayo bibili. Ano pa ba ang ayun, marami-rami na rin po ang aking mga rubber shoes, pero meron pa rin pong nagbigay ng mga sapatos, rubber shoes. Ilang rubber shoes ba ang natanggap ko ng isang araw? Lahat-lahat na siguro ay 5 po na bagong mga gano'n na hindi ko naman po ini-expect. Sabi ko nga, pang reels ko lang yan. Nakakatawa si Lord, mga kaibigan, ano? Yung mga unexpected blessing, yung hindi na natin nahihingi ay binibigay. Meron din po nagbigay ng cash, meron po nagbigay ng mga pang facial cream, dahil alam po nila na yung Nanay Really ay may ginagamit na facial cream, at yun din naman ang pinadala, 3 piraso pa, at 2027 pang expiration date. Kaya ang ginawa ko po, yung aking mga kasenyor naman sa tabi, parang nakakahiya naman kay Lord, 4 na to plus yung ginagamit ko, tapos maghihintay pa ako ng 2027 para maubos ito. Ay hindi, pinamigay ko rin po, shinare ko po sa mga kasenyor ko dito, yung dalawa, tigisa sila kasi gumagamit din po sila ng mga cream. Pag nakikita po nila yung mukha ko, uy, ano ba yung ginagamit mo? Ganun, okay, ito na Olibre, ito yung pamasko, pinamasko sa akin, isi-share ko din sa inyo. So, tuwang-tuwa po sila, mga kaibigan. Kumbaga, share the blessing lang. At ang Lord naman ay titignan lang yung ating puso kung kaya ba nating magbigay. Kahit man po binigay sa atin, pero kung hindi naman po, sobra-sobra naman po sa atin, i-share na lang po natin. So, yun lang po, mga kaibigan. Tapos, nakapananghalian kami, nakapaghapunan uli. Ng gabi na ng 25 hanggang ngayon, andyan pa rin ang mga pagkain, kumbaga hindi nauubos. Bakit? Kasi ang Panginoon, hindi po talaga halos nababawasan yung blessing niya. At alam niyo, mga kaibigan, si Lord po talaga ang nakakaalam ng kalagayan ng bawat isa. Lahat kami magkakapitbahay dito, may trabaho man o wala, lahat po ay pari-pareho ang aming mga natanggap na mga blessing. Maliban na lang yung natanggap namin sa church, wala po sila noon. So, kumbaga, ang favor ng Panginoon ay nasa ating lahat. Gawin lang po natin yung pagiging mabuting tao sa harapan ng Diyos. May tamang relasyon sa Panginoon,
may totoong pananampalataya sa Diyos, isinasapamuhay natin ang salita ng Diyos, at nakikita si Kristo sa ating mga buhay. Alam niyo po, nung 24 ng hapon ako po, bumagsak ang cellphone ko, namatay na talaga siya. Kumbaga, hindi na talaga siya nabuhay. At sabi ko, Lord, paano kaya ako makakapag-upload ng aking Bible reading? Pero nakakatuwa po. Sabi naman ni Lolo Dudong, oh, ayan ang cellphone ko, oh, gamitin mo. Okay lang kung hindi ako makapanood ng mga gusto kong panoorin, kasi paborito niya yan si Kernel Busita, at mahilig yan sa mga old songs, Tom Jones. Sabi niya, gamitin mo na yung cellphone ko, huwag ka nang mamroblema. At salamat sa Panginoon, kasi mga kaibigan, ito naman kasing cellphone ni Lolo Dudong, sabi natin karag-karag na to. Ayan o, habang ako yung nagsasalita dito, dapat naka-charge siya, kasi matagal na po itong cellphone na to, binigay po sa kanya ng aming manugang, kasi nagkaroon na po ng bagong cellphone yung manugang namin, kumbaga supply ng company nila. Kaya salamat sa Diyos dahil merong cellphone kahit luma, at nakakapag-upload po tayo uli ng salita ng Diyos dito, makakapagpatuloy tayo. Gaya ngayon, nagkukwento ako sa inyo ng mga kaganapan ng Christmas namin dito. O di salamat sa Panginoon. Sabi ni Bunso, mga kaibigan, Mama, magpakuha tayo kay ate sa credit card nila ng bagong cellphone mo para meron kang magamit para matibay. No, sabi ko, mga kaibigan, hindi anak, wag nating gagawin yan, yung magkaroon tayo ng utang, kasi babayaran pa rin natin yun sa credit card ni ate mo. At kung ang iniisip mo ay yung konting pensyon ni papa mo, pang tuition fee mo yon, sabi ko, at pangbili namin ng aming maintenance, kulang pa ngayon, tatanggalan pa natin ng tithes and offering, kaya wag nating lagyan ng problema ang ating mga buhay. Alam niyo, mga kaibigan, no? Pag-isipan nating mabuti yung mga bagay na ating gagawin. Ako, kung wala na akong cellphone, at gusto pa ng Panginoon na magpatuloy ako sa ginagawa ko dito sa aking YouTube channel, ang Diyos mismo, ang Panginoon natin mismo ang mag-provide ng cellphone para sa akin. At hindi ko po yan pinoproblema. Bakit? Kasi napakayaman po ng ating Tatay sa langit. Lahat po kayo ng mga nangailangan, hindi lamang cellphone. Marami po tayong pangailangan. Marami pong needy, mas marami pang nangailangan kaysa atin. Huwag po tayong mangamba, mga kaibigan. Lumapit po tayo sa Diyos, dahil ang sabi rin ng Panginoon, anumang bagay ang ating hilingin sa ating Diyos sa Ama ay ipagkakaloob niya sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya wala po tayong ibang gagawin kundi makipag-usap sa Panginoon at sabihin sa Diyos kung ano pong ating kailangan para ang Panginoon ipadala niya ang ating pangailangan. Ako, sabi ko sa Lord, alam mo, balutan mo ng banal mong dugo ha, ang charger ng cellphone ni Lolo Dudong. Ayan po. Kasi bawal po yan yung habang ginagamit ang cellphone naka-charge. Kasi sabi ko, Lord, kung hindi ko po i-charge, hindi po ako makakapag-video ng matagal kasi malulubat siya kaagad. Kaya yan po ang yan po ang nakakatuwa na sitwasyon. Kumbaga, lahat talaga ng bagay sa buhay ko, mga kaibigan, ay akin pong inaasa sa Panginoon. Ang Diyos po ang may control ng lahat. Ang Diyos po, wala pong pwedeng tayo ang mag-control sa ating mga buhay o sa lahat ng ating paplanuhin, gagawin ngayong year 2025. Lahat po yan ay ang Diyos po ang may control. At kung mayroon po tayong gagawin o hilingin sa Panginoon, sabihin po natin sa Diyos lahat yan. Ipabatid na po natin sa Panginoon upang sa ganon, kapag ang ating pananampalataya ay intact sa Diyos, ang Diyos na po ang bahala sa lahat ng ating mga kahilingan o pangailangan sa ating mga pamilya, sa ating mga sarili o kung saan man yan natin gagamitin. Basta wag na wag lang po tayo mangungutang ha, mga kaibigan. Kung
panghanda lang din naman sa New Year, para lang mabigyan ng galak ang bisita. Wag po natin gagawin yon. Ako po lagi kong sinasabi, pag may nagsasabi na, Ninang, mamamasko kami sa inyo. Anak, kung ano lang yung madatnan ninyong pagkain sa bahay, yun lang ang kakainin natin. Pangalawa, kayo na yung malulusog ngayon dahil siyempre yung mga inaanak natin sa kasal, mas malakas po yun sa atin. Ako po ay tinatapat ko na, anak, alam nyo, wala nang trabaho si ninong nyo ngayon. Ako wala rin akong hanap buhay. Kaya wag kayo mag-expect ng cash. Kapag pumunta kayo, upo ninang. Yun, sa awa ng Diyos, wala namang pumupunta kasi wala nang cash. So, di po ba? Mas maganda po yung nagsasabi tayo. Kahit may mga kamag-anak tayo na sorry po, na gusto tayong bisitahin sa araw ng New Year. Abay, sabihin natin na wala tayong maihandog sa kanila na kagaya ng dati. Ano po? Mas maganda po yung nagiging tapat tayo sa mga kamag-anak, kaibigan. Kaysa po yung mangutang tayo, nakapakain nga tayo ng masarap sa ating mga bisita, utang naman, nasarapan yung ating mga bisita, tayo naman yung pasan-pasan, yung inutang na karne, inutang na prutas, inutang lahat para lang sagana ang laman ng ating mga table sa bagong taon. Mga kaibigan, wag na po natin gawin yun kung sa tingin natin ay may makakapagdulot lang ng pahirap sa ating kalooban, kasi pagdating po ng 2025, panibagong bills po ng ating kuryente, tubig, tuition fee, ano pa ba, groceries, andyan pa yung mga pang-maintenance, andyan pa yung mga kung ano-ano pang ating bayarin, o internet, yan. Kaya mas maganda po yung maging totoo tayo, magpakatotoo po tayo, kasi meron po tayong mga kaibigan at mga inaanak na akala nila ay kagaya pa rin ng dati yung buhay ng kanilang mga ninong-ninang, na anytime sila pumunta, okay, nakasobre na, o ito inaanak, ito pa para sa apo. Kapag meron ka ng apo sa inaanak mo, iba pa yung sa inaanak mong nanay at tatay, iba pa yung sa apo. Minsan kasama pa yung nanay, ang isang lula, minsan kasama pa yung kapatid ng inaanak. So, hindi lang doon tayo nakakapagbigay kung ilan sila ay nabibigyan natin kahit papaano. Ngayon, kapag wala na po tayong capacity sa ganon, na kagaya ng mga nakaraan, mas maganda po yung nagiging tapat tayo. Wag na po nating pahirapan ang ating mga sarili, mga kaibigan, na mangutang tayo para lang may sobre o may maipakain na masarap sa kanila. Sabi ko nga po sa mga inaanak namin sa kasal, okay, wala nang trabaho si ninong nyo, ha? Huwag na kayo mag-expect. Opo, ninang. Tapos sasabihin naman nila, ninang, nakakahiya na nga mamasko sa inyo, dapat nga kami na yung magbigay sa inyo ng pamasko. Ay sinasabi ko naman, ay wag na anak, kung tama lang din naman sa inyo yung inyong kinikita, hayaan mo na. Basta ang mahalaga, nagkakaintindihan tayo at nagkakaunawaan. Walang masisira ng mga ninong at ninang inaanak. Kumbaga yung relasyon ng mga ninong, magninang, ay yun ang mahalaga. At sa mga kaibigan naman natin na nag-i-expect ng sobra-sobra na gaya ng dati, ay sabihan na natin sila, kasi may mga tao din naman mga kaibigan, diba? Ito lang to, real talk lang to. Maraming mga namamasko sa atin nung nakaraan na naalala lang tayo kasi Pasko, kasi may makukuha. Then after Christmas, after New Year, tapos na, wala na uling batian. Sasapit ang birthday mo, wala nga magsabi, uy, happy birthday. O, di po ba? Pero pag sapit na uli ng Pasko, ayan na yan, may batian na uli. So, minsan, ako gusto ko lang talaga yung magpakatotoo. May mga tao kasi na naalala lang tayo kapag meron na uli silang makukuha sa atin. At pagkatapos nilang makakuha, baliwala na naman tayo uli. Yung mga ganyang klaseng tao, mga kaibigan, hindi yan dapat pinagpapala. Dapat yan turuan ng tamang
ugali bilang mga tao, lalo na yung mga may edad na. Gaya mga kaibigan natin, may mga kaibigan tayo na puro lang nakasahod ang kamay. Pero hindi malang kamustahin ang ating kalagayan na, uy, kamusta ka? Meron ka palang breast cancer o ano nang pakiramdam mo? Di po ba mga ganon? Wala eh. May mga ganon talaga. Kaya maging ano rin po tayo, maging wise din po tayo. Dapat po may wisdom po tayo. Mas masarap, masayang magbigay doon pa sa mga tao na talagang walang-wala. Yung nakikita talaga natin na walang-wala. Hindi man natin kaibigan, hindi man natin kakilala. Pero nakikita natin, doon na po natin ibigay ang tulong. Doon sa nararapat na tulungan. Kasi yung mga tao po na lagi lang tayong naalala, tignan po natin sa Facebook ang buhay nila. Ang ganda-ganda po ng buhay nila. Ang sarap-sarap po ng kinakain nila. Maayos ang kanilang kalagayan. Pero yung mga tao sa ating paligid, tumingin po tayo sa ating paligid. Andyan yung mga senior citizen na halos wala nang makain dahil wala rin namang kakayanan ang mga anak. So, doon na po natin ibigay yung ating suporta, yung blessing doon sa talagang karapat-dapat na tumanggap ng blessing ng ating Panginoon. Eh, sabi ko nga po, ang daming sandals, rubber shoes na natanggap ang inyong Nanay Riley sa panahong ito. At tinitignan ko na naman po yan isa-isa mga kaibigan. Sabi ko na naman sa isip ko, magtira lang ako yan ng mga 2 piraso. Dadalhin ko na naman yan sa aming isla kung kami ay papayagan ni Lord na makapagbakasyon doon kahit 2 weeks para yun naman ang maibigay ko doon sa mga kamag-anak. At tinitignan ko na naman yung aking mga damit dyan, mga pantalon, dami kong mga maong dyan. At kapag nagme-message ang mga pinsan ko sa probinsya, oy, ate, pahingi naman ng ng blouse mo, ng pantalon mo. Sige lang, sabi ko. Maghintay lang kayo. Pero kung may time sana kayo, pag andito kayo sa Metro Manila at may time kayo pumunta dito, sana pumunta kayo para kayo ang magbitbit dahil ang hirap namang magbitbit sa barko ng marami, di po ba? Pero pwede namang ipa-forwarder yan mga kaibigan. Kumbaga, share the blessing. Hindi yung tanggap lang ng tanggap ang tao. Kailangan marunong ding magbigay. Kapag marunong tayong tumanggap, kailangan natin magbigay. Kasi kung wala tayong itinatanim, ano po bang aanihin natin? Kasi may mga tao gusto lang umani, pero grabe ang kadamutan. Hindi naman natin sinasabi na nagbigay tayo, ay bigyan din tayo. Hindi yun eh. Kung may nakita namang iba na nangangailangan, sana matuto din silang tumulong. O kaya doon sa mga simpleng bagay lang, diba? Kunyari, mga kaibigan, yung kumustahin ka lang, uy, buhay ka pa ba? Masaya na po tayo doon eh. Pero yung wala, the whole year, wala. Tapos ito, pag malapit nang sumapit ang Pasko, biglang bubulaga sa messenger mo. Uy, Merry Christmas, anong pamasko mo sa akin? Parang, di po ba mga kaibigan? Parang matatawa na lang tayo, po. So, kailangan, pag gusto nating tumanggap, magtanim po tayo. Matuto rin pong magbigay dapat para ang Diyos naman ang siyang magbabalik sa atin ng lahat ng ating ginagawa sa ating kapwa. Lalo na po ang ating pagbibigay sa Panginoon, mga kaibigan. Sabi ko nga po sa inyo, grabe ang himala ng Diyos sa buhay namin. Wala kaming trabaho na gaya ng dati, pero ang Diyos po ang siyang nagpapala, nagpo-provide ng aming pangailangan. Kaya ibigay po natin ang ating mga tithes and offering, mga kaibigan, para makaani po tayo ng blessing ni Lord araw-araw. Alam niyo po, hindi lang sa financial yung divine protection, yung ingatan tayo ng Diyos sa ating pagtulog, sa pagbiyahe ng ating mga pamilya, sa bawat galaw ng ating pisikal na katawan, sa bawat araw. Yung ating hininga, yung meron ka ng sakit, pero malusog ka pa. Yan po ang pangako ng Diyos sa mga nagbibigay ng ikapu at handog sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, pabubungahin ko ang iyong mga pananim at iingatan ko
ang iyong buong sambayan hanggang sa mga kasunod pa na henerasyon. Sabi ko nga Lord, thank you so much. Hindi po dahil sa divine protection kaya kami nagbibigay ng aming mga ikapo at handog, kundi kasi mahal ka namin. Hindi man po namin mapantayan ang iyong pagmamahal, kahit man lang sa pamagitan ng pagsunod sa iyo, ay maparamdam naming mahal kita. At doon sa panahon na nakakatulong tayo sa ating kapwa, yun din ang isa sa ikinagagalak ng Diyos, yung mahalin natin ang ating kapwa na gaya ng ating sarili, yung pagmamahal natin sa ating sarili. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kaibigan kapag nakita ng Diyos ang buhay natin na may ginagawa tayo at pinapadama sa Kanya, ang Diyos naman po ang siya mag-iingat sa atin. At wala man kaming hanap buhay, pero ang Diyos patuloy pong nagpo-provide ng aming pangailangan sa bawat araw. Ganyan po ang Diyos natin, hindi po siya nagpapabaya. Kaya mga kaibigan, magpatuloy lang po tayo sa Panginoon, patuloy po tayong magbasa ng salita ng Diyos, patuloy po tayong makinig, patuloy po tayong gumawa ng mabuti, dahil ang kabutihan na ginagawa natin, yan po ang bunga ng ating tunay na pananampalataya sa Diyos bilang mga totoong anak ng Diyos. Kaya po tayo nakakagawa ng mabuti na walang panunumbat, walang kung ano pa man, kundi ginagawa natin yan na may kalakip na pag-ibig na mula sa ating Diyos. Kaya ito pong year 2025, mga kaibigan, paalala ko lang talaga yan, dahil dinanas ko na yan maraming taon nang nagkamali ang buhay ko. Huwag po nating uutangin ang ating mga panghanda. Huwag po tayo mangutang kung ano lang ang meron dyan. Meron at meron talaga yan. Kaya lang, sabi ko, susubukan tayo ng Panginoon doon kung simple. Kung dati ay bongga at ngayon ay simple, susubukan tayo ng Diyos kung kaya natin yung simpleng handa ngayong bagong taon at magpakatotoo po tayo. Huwag po tayo mangungutang ng mga pagkain para lang ipakain sa mga tao na kung minsan ay pagkatapos kumain ay hindi na nakaalala sa atin na kahit man lang hi ho, hi hello, wala na po. Sila nasarapan ng ating luto. Tayo pagdating ng January, kunyari nangutang tayo ng panghanda kasi maraming darating na bisita, tayo na po yun ang nabibigatan. Kasi dapat hindi po kasali yun sa mga bayarin sa January. Kaya lang, dahil gusto rin nating magpabongga sa mga bisita, kaya po nakakagawa ng mali. Ngayon, itama po natin yung mali kasi once po na nagpapatuloy tayo sa mali, ayaw po ng Panginoon yon. Magpakatotoo po tayo sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao na sabi ko nga sa mga kausap ko, okay, Rels, kailan kami pupunta sa iyo dyan? No. Sorry, sa panahong ito, hindi na kagaya ng dati. Kasi ayokong ma-pressure ako, ayokong magka-problema ako. Kasi kung parating kayo dito sa bahay namin at wala akong ihanda sa inyo na maayos, mangungutang ako. Ayoko nang mangutang. Ako, mga kaibigan, isinusumpa ko na sa buhay ko yan, ang pangungutang. Tinubos na po kami ng Panginoon sa pangungutang. Kaya ayaw ko na pong mangyari at maulit pa sa buhay namin yung pangungutang. Kaya nga sabi ko kay Bunso, ay naku, Diyos ko anak, hindi tayo mangungutang ng cellphone. Alam ng Diyos na kailangan ko ang cellphone, hayaan natin na ang Panginoon gumawa ng kaparaanan para ako magka-cellphone. Hindi natin gagawin yan. At yan din ang advice ko sa lahat ng aking mga anak, huwag kayong papasok sa pangungutang. Dahil napakahirap ng may utang. Kung anong meron dyan, yan ang inyong pagtiisan. At kung gusto nyo ng puhunan, gusto nyo magka-business, mag-ipon kayo. Mag-ipon kayo kung abutin man yan ng 2 years, 3 years, kung magkano ang gusto nyong puhunan, tiyagain nyo. At kapag may pera na kayo na pangpuhunan sa mga business na gusto niyo, magiging masaya kayo, magiging smooth lahat dahil wala kayong iisipin na bayarin, magpatuloy man o hindi ang inyong business, wala kayong kalugihan sa inyong sarili at
wala kayong problemahin. Di po ba, mga kaibigan? Kaya nawa po ay sundin lang po natin ang sinasabi ng Panginoon, ang itinuturo ng Diyos sa buhay natin. Pwede naman pong mangutang kung may kakayanan, sobra-sobra. Kung sobra-sobra naman na po ang pera, bakit pa po mangungutang, di po ba? Kaya maging ano po tayo, yung wisdom po lagi ni Lord ang ating gamitin. Ako naman mga kaibigan ay nagpapaalala lang mga kaibigan, nagpapaalala lang po ako. Kaya ko po yan sinasabi kasi dinanas ko po yan ng maraming panahon, maraming taon. Kaya nung kami po ay pinalaya na ng Diyos sa kanyang sitwasyon, Diyos ko po, Lord, parang nakalutang ka, parang kumakampay ka ng matiwasay ng iyong mga pakpak sa alapaap na kumbaga salamat sa Diyos at nakalaya na sa pangungutang. Sabi ko nga po doon sa kapitbahay ko noong isang araw, ano ka ba? Ka na mangutang ng mga manok-manok, mga baboy-baboy, mga prutas. Diyos ko po, Lord. Umaasa ka na nga lang sa anak mo, tapos mangungutang ka, mapipressure yung anak mo. Pag ganyan, nakabudget yung kanilang sweldo, kaya huwag mong bigyan ng problema. Sabi niya, ikakainin naman ang lahat Kahit pa, o kung gusto mong mangutang, sabihin mo sa anak mo kung kaya niyang magbayad. Kung hindi, huwag mong gagawin. Kung ano lang ang meron dyan, yun ang iluto, yun ang pagsalusaluhan ng magpamilya. At ang Diyos na ang bahala doon sa iba. Minsan nga may dumarating na bisita, silang may dalang silang may dalang pagkain, o di po ba? Yung mga ganun po na ginagawa ang Diyos sa mga himala sa buhay natin. So, yun lang mga kaibigan, ang aking konting paalala, ang konting sharing natin, at wag po nating alisin sa ating puso't isipan yung salitang be ready. Maging handa tayo sa muling pagdating ng ating Panginoon o sa pag-alis ng ating buhay dito sa mundo. Sabi ko nga, dalawang bagay lang ang hindi natin alam. Yung pag-alis ng buhay dito sa mundo at ang muling pagparito o pagdating ng ating Panginoon. Kaya dapat intact lang lagi mga kaibigan ang ating pananampalataya sa Diyos. Hindi po tayo patutokso kahit sa bagong taon magsayawa na ang mga tao dyan sa kalanguan, sa kalasingan. Dahil nag-happy-happy, huwag po nating ilagay ang ating sarili sa ganong uri ng pagsasaya. Kasi ayaw nating saktan ang puso ng ating Diyos at ayaw nating malapastangan ang pangalan ng ating Panginoon sa mga buhay natin. Siyempre, pag anak tayo ng Diyos, ang Diyos po ang ating sinusunod at ating iniingatan. Kaya yun mga kaibigan, maraming salamat po sa hapong ito o gabing ito na. Salamat sa Diyos sa kanyang salita na ating narinig at nabasa ngayong araw. Salamat sa Panginoon sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pag-iingat. Salamat sa Diyos sa kanyang mga biyaya. Salamat sa Diyos sa kalakasan, hininga ng ating mga buhay. Salamat sa Diyos sa kanyang pagtuturo sa atin kung paano po tayo mamuhay ng tama dito sa lupa habang andito pa po tayo. At pansamantala lang naman po tayo dito mga kapatid sa lupa dahil may sarili po tayong tahanan doon po sa kaharian ng Diyos sa Kanya sa kalangitan. Kaya yun po ang ipanalo natin ang langit na tayong lahat po ay magkita-kita doon sa langit o magsama-sama tayo. Hindi man po tayo magkita-kita dito sa mundo, loobin nawa ng Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos. Hindi lang loobin, kundi tulungan talaga tayo ng Diyos na lahat tayo ay makauwi sa kalangitan, sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na lang po ang aking pangungumusta sa inyo at sa konting sharing ko sa inyo at nawa po maging matagumpay po tayong lahat at makalayo po tayo sa tukso ng pangungutang, sa tukso ng kasalanan. Maraming salamat po sa buhay ninyong lahat. Andito lang ang aking panalangin sa buhay ninyong lahat, mga kaibigan ko, dito sa aking YouTube channel at sa mga makikinig pa at magsusubscribe pa. Maraming salamat po sa Diyos sa inyong mga buhay lahat. Salamat po sa inyong suporta. Ang dalangin ko po lagi ay patuloy na pagpalain tayong lahat ng ating Diyos, hindi lamang sa material na bagay,
kundi higit sa lahat sa ating espiritual na pamumuhay. Purihin ang Diyos sa Kanya ang parangal, ang pasasalamat, ang papuri, ang kadakilaan at kapangyarihan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.